Talaga? Namulang mga mata ni Milagros nang marinig ang sinabi ni Sarah. Talaga bang sinabi ng nanay mo na ibabalik ka niya sa akin pagkatapos kanyang ipanganak? Opo, Lola. Sabi ng tagapag-alaga ko noon. Sabi niya alam ng mami ko na galit ka. Kaya gusto niyang maghintay ng tamang panahon para bumalik. Halos nagsisimula ng karera niya noon. Kung hindi siya nanganak sa akin, baka nakamit na niya ang tagumpay at bumalik para makita po kayo. Hindi napigilan ni Milagros ang panghihilakbot at mga mata niya ay puno ng luha. Hinaplos niya ang ulo ni Sarah. Ikaw namang bata ka, paano naman magiging galit si Lola sa nanay mo? Kahit ano pa siya, tatanggapin ko siya dahil siya'y aking anak. Hindi napigilan ni Sarah ang pag-iyak. Nalaman niyang hindi kailanman sinisi ng lola niya ang kanyang ina. Naniniwala siyang kung maririnig to ng nanay niya. Tsaka ikalulugod ito noon. Matapos magnilay-nilay sa mga narinig, nagtanong si Milagros kay Sarah. Sarah, mabuti ba sa'yo at sa nanay mo ang tatay mo? Opo, sabi ng tagapag-alaga sa bahay, mahal na mahal daw po ako ng papa ko at magandang relasyon nila ni mommy. Para sa kanya, nagtanim si dad ng maraming bulaklak na gusto ni mommy sa hardin. Hindi daw basta-basta tumutubong mga yon sa karaniwang lupa, kaya't nag-imbita siya ng mga eksperto para mag-alaga. Lola, siguro hindi mo pa nakikita ang bahay namin. Ginawa tong napakaganda at may pagkampambata. Sabi ng mga kasambahay namin, labis-labis na pagmamahal daw yun ng papa kay mommy. Ngumiti ang matanda ng may kaligayahan. Mukhang tamang pinili ni Rosario sa kanyang pag-ibig. Naisip niya na kung hindi naging magandang relasyon ni na Rosario at Rogelio, malamang bumalik sa kanyang anak. Hindi niya akalain ito pala ay ganong kasaya sa piling na pinili nitong lalaki. Dagdag pa ni Sarah. Pagkatapos pumanaw po ang mami ko, sabi ng tagapag-alaga ko sa akin, nagdasal si dad sa harap ng libingan ni mommy. Nang ilang araw at gabi at muntik na siyang mawalan ng malay. Nang dahil sa akin, nagkaroon siya ng lakas at siya mismo nagpalaki sa akin. May mga tao po nag-alok ng mga babae kay dad pero tinanggihan po niya silang lahat. Noon akala niya wala lang tipong mga babae ang kanyang ama kaya ayaw nitong mag-asawang muli ngunit ngayon naisip niya na marahil ay mahal na mahal ng kanyang ama ang kanyang ina kaya hindi na ito ninais pang mag-asawang muli. Labis na ikinagulato ni Milagros. Karaniwan, pagkatapos mamatay ng asawa, mag-aasawa ulit ang isang lalaki, lalo ng mga tulad ni Rogelio na mayaman, gwapo at bata pa. Ngunit hindi inaasahan, hindi ito nag-asawang muli para sa kanyang anak. Naapektuhan si Milagros sa sinabi ni Sarah. Hindi niya akalaing ganong kabuti ang tatay nito. Tama ang piniling lalaki ng kanyang anak. Kinabukasan pumunta siya sa ospital upang bisitahin si Rogelio. Nakahiga ang lalaki sa isang espesyal na kwarto. May angking kahinahunan at kagapuhan sa kanyang mukha. Matapos makita ni Milagros ang kanyang manugang, kaya tinawag niya ang isang doktor at tinanong ang kalagayan nito. Sinabi ng doktor ang parehong bagay na sinabi nito kay Sarah. Patuloy ang paggamot sa kanya, ma'am. May kakayahan pa rin ng perceive ang mga daliri at utak ni Mr. Loizaga at may posibilidad na magising siya. Tumango si Milagros na marinig ang sinabi niya ng doktor. At nang makita si Sarah sa tabi niya, hindi niya nais na malungkot ito. Kaya't niyaya niya ito mag-dinner at magkape sa labas. Bagamat matanda na siya, maganda ang kanyang kalusugan at kaya niyang kumain ng anumang pagkain. Higit pa rito may bukas ang kanyang pananaw at hindi siya mahilig magpako sa kalungkutan. Ayaw niyang malungkot din ang kanyang apo, kaya aaliwin niya ito. Dinala niya si Sarah sa kanyang mga butik at pinamili ng mga bagong kasuotan. Sunod naman ay dinala niya ito sa kanyang jewelry shop upang ipamili naman ng mga alahas. Dito lamang nalaman ni Sarah na maraming negosyo sa Amerika ang pag-aari ng kanyang lola. Sinabi ni Milagros sa kanya, Sarah, mula nang bumalik ka, kailangan mo mag-adjust sa buhay dito. Ikaw ang nag-iisa kong apo kapag pumanaw ng lola mo. Ang mga ari-arian na ito'y mamanahin mo. Nabigla si Sarah sa narinig sa matanda. Pumunta lang siya sa ibang bansa at biglang nagmamana na siya ng isang malaking halaga ng ari-arian. Medyo nakakagulat, hindi ba? Pagdating ng oras ng hapunan may dumating sa manor. Isang batang babae na may mahabang wavy na buhok at malalaking mata. Mukhang fashionable at maganda. Siya ay ampon ng anak ni Milagros, ang ina ni Sandra. At si Milagros ay magkaibigan. Nang mamatay ang ina ni Sandra dahil sa sakit at nalubog ang pamilya sa kahirapan, inampon ni Milagros ang babae at sila'y nanirahan ng magkasama. Nang makita si Sari agad na nagtanong si Sandra, Mommy, siya ba si Sarah, ang anak ni Ate Rosario? Oo, tumango si Milagros at pinakilala si Sarah sa kanyang ampon. Sarah, ipapakilala kita. Ito ang aking ampon na anak na si Sandra.
Dapat mo siyang tawaging tita. Tita, tumingin si Sarah kay Sandara na mukhang nasa mga 26 taong gulang. 2 taon lamang ang tanda nito sa kanya. Kinagabihan nagdala si Sandara ng isang basong gatas kay Sarah. Si Sarah ipapalabas mula sa banyo hawak ang kanyang tiyan. Hindi niya alam kung anong nangyari kamakailan, ngunit pakiramdam niya ay may hindi tama sa kanyang tiyan. Paglabas niya, nakita niya si Sandara at napatigil siya. Tita, bakit ka nandito? Nagdala ko ng gatas para sa'yo. Nakatingin si Sandara sa kanya. Masakit bang tiyan mo? Oo, hindi ko alam kung dahil ba sa klima, pero simula nang dumating ako dito sa Amerika, medyo hindi komportable ang tiyan ko dito. Tugon niya sa tiyahin. Kailangan ko bang tumawag ng doktor para sa'yo? Nilapag ni Sandara ang gatas sa lamesa. Sumagot siya ng nahihiya. Wag na po, magpapahinga lang po muna ako. Kung ganon, hindi na kita istorbohin sa pagpapahinga. Sabi ni Sandara at lumabas na ng kwarto. Ngunit paglabas niya ng silid, ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho. Sino kaya tong taong ito na bigla na lang dumating at akala mo'y apo ni Milagros? Baka nakita nitong wala ng anak si Milagros at gusto lang nitong mag-claim ng ari-arian. Hindi basta tatanggapin ni Sandara si Sarah. Isang malamig na tingin ang dumaan sa mata niya at naglakad siya palayo. Ang kanyang damdamin ay mabigat at naramdaman ng pagkakaroon ng karibal sa bahay. Kinabukasan, dumating si Marlon sa bahay na iyon. Nabigla si Sarah nang marinig niyang nag-uusap sina Sandara at Marlon sa ibaba. Marlon, ikaw bang nagdala kay Sarah dito? Hinampas si Sandara ng pabiro si Marlon sa braso. Nag-aral si Marlon sa Amerika at magkakilalang mga nasa matataas na uri ng tao sa Amerika. Tumingin si Marlon kay Sandara. Tinatago ang kanyang mga emosyon sa ilalim ng kanyang mga pilikmata at nagsalita ng malumanay. Oo, hinanap ko si Sarah para kay Lola Milagros. Tuloy-tuloy na nagtanong si Sandara. Nagpa-DNA na ba sila? Oo, sagot ni Marlon. Kailan nangyari? Nakakunot ang noon ni Sandara habang nagtatanong. Noong nakarang buwan pa, huminga ng malalim ang lalaki na parang ayaw sagutin ang mga katanungan na kausap. Ang sagot na ito ay hindi lang ikinagulat ni Sandara, kundi pati na rin ni Sarah. Nagkaroon siya ng DNA test kasama ang kanyang lola. Bakit hindi niya yun alam? Habang naguguluhan siya, may isang kamay na humawak sa kanya mula sa likod. Lumingon siya at nakita niyang si Milagros pala to. Lola, manumani na bati niya sa matanda. Ngumiti si Milagros. Bakit ka nakatayo dito mag-isa? Wala siyang sinagot dito, sa halip. Tumingin siya sa ibaba na parang pinupunto na may mga taong nag-uusap doon. Narinig din ni Milagros ang usapan sa ibaba kaya sinabi niya kay Sarah. Sarah, nung nakarang buwan pa ginawa ang DNA. Noon natatakot akong baka masyadong mataas ang inaasahan ko, na baka hindi tayo compatible, kaya't hindi ko sinabi sa pamilya na magpapa-DNA tayo. Tungkol sa'yo, si Marlon ang umasikaso nun. Hindi niya yung sinabi sa'yo, tama ba? Nakanguso si Sarah. Hindi niya alam ang anumang tungkol dito. Kailan kaya kinuha ni Marlon ang kanyang buhok o dugo? Hindi pa siya nakaramdam ng kahit na ano. Patuloy ang usapan ng 2 tao sa ibaba. Nagsalita si Sandara. Marlon, narinig ko ng iyong ama ay may plano na akong iyong mapangasawa. Anong opinyon mo? Gusto mo bang magpakasal sa akin? Tumingin si Marlon sa kanya at bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang labi. Ngumisi siya. Hindi ko balak magpakasal sa'yo. Walang gatol nitong sagot. Ngayon, nakikita ng ama ni Marlon na siya ang susunod na tagapagmana ng kanilang kumpanya at naghahanap na ng angkop na babaeng mapapangasawa niya. Sa katunayan, plano na niya ito. Dinala niya si Sarah pabalik sa Amerika na nangangahulugang oras na para magpakasal siya. Ngayon, bilang tagapagmana ng pamilya Alba, higit na siyang karapat-dapat para kay Sarah. Ikaw, napuno ng pagkadismaya si Sandara sa kanyang walang pakundangang kasagutan. Hindi mo balak magpakasal sa akin? Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nararapat para sa'yo? May mahal na akong iba, sagot ni Marlon kay Sandara. Sapat ang lakas ng boses para marinig ng 2 tao sa itaas. May mahal kang iba? Baka naman ang pamangkin ko, tanong ng babae sa kanya. Nang marinig ito, nanginig ang mga pilikmata ni Sarah na nakatayo sa pasilyo. Hindi sumagot si Marlon. Sa halip ay malamig niyang sinabi. Wala atong kinalaman sa'yo. Huwag mo nang alamin kung sino siya. Wala? Halos ako nang maging kasintahan mo. Siyempre, gusto kong malaman kung sinong mahal mo. Ginit ni Sandara na may karapatan siyang malaman kung sino yon para makita niya kung sinong kanyang karibal. Hindi na nakapagtimpi si Milagros na naroroon sa pasilyo. Bumaba na siya at sinabing, Sandara, huwag mong ipahiya si Marlon. Mabait siyang bata. Lumingon si Sandara at nakita si Sarah na inalalayan si Milagros pababa ng hagdan. Halatang hindi natutuwa ang kanyang muka
at nakasimangot na tinignan ng babaeng may akay sa matanda. Dati, siyang umaalalay kay Milagros pero ngayon ay parang naagawan na siya ng papel. Marlon, bakit ka nandito? Tanong ni Milagros kay Marlon habang naglalakad kasama si Sarah. Ang kanyang ngiti ay gumuhit sa kanyang labi. Magandang araw po. Bagong lipat po kasi si Sarah dito. Baka hindi pa siya sanay at namamahay pa. Kaya naisipan kong dalawin siya. Nakangiting sagot ni Marlon sa matanda. Mukhang kilalang kilala mo ang aking apo ah. Nagkasama na ba kayo dati? Tanong niya dito. Opo, nung una siyang dumating sa Amerika, hindi siya sanay sa klima at nagkaroon ng mataas na lagnat. Kaya inasikaso ko siya at nanatili po siya sa bahay ko. Sagot ulit ni Marlon. Nagulat si Milagros nang marinig yon at tinitigan si Sarah na tila may ibang kahulugan sa kanyang tingin. Pakiramdam ni Sarah na hindi niya maipaliwanag ng maayos ang sitwasyon. Kaya tumingin siya kay Marlon na may bahagyang galit sa mga mata. Hindi nito sabihin ng tama kung ano talagang pangyayari. Ang salitang tumira ay parang isang pag-amin na may namamagitan sa kanilang dalawa. Ngumiti si Marlon at tinanong siya. Sanay ka na ba dito? Hindi ka ba namamahay? Sanay na ako. Medyo nakasimangot na sagot ni Sarah sa lalaki. Nagsalita pa ito. May dala akong mga pasalubong sa'yo. Nagdala si Marlon ng mga pasalubong para sa lahat at kay Sarah. Nagdala siya ng pagkain mula sa Baguio at Ilocos. Paborito ni Sarah ang pagkain mula doon, ngunit hindi ito mabibili sa Amerika. Kaya't nagutos siya na bilhin ito at ipinadala ito internationally. Nang makitang pagkain mula sa kanyang bayan, hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla niyang naalala ang lalaking yon, ang kanyang malalim at gwapong muka. Ang kanyang dating asawa na siya nagbibigay init sa kanyang puso, ang nag-iisang lalaki sa kanyang buhay. Mula nang dumating siya sa Amerika, sinadya niyang iwasan ang anumang balita tungkol sa lalaki at hindi niya alam kung kamusta na ito ngayon. Ngunit hindi niya na ito muling iniisip at baka tinanggap na itong kanilang sitwasyon. Sa isang pagkakataon, tinanong ni Sarah si Marlon. Kuya Marlon, kamusta ka na sa Pilipinas ngayon? Sandali siyang tumigil at hindi binanggit ang pangalan ng lalaki. Ayaw niyang isipin ito na nakikibalita siya kay Zephyr. May kutob si Marlon na gusto niyang malaman ng tungkol sa isang tao. Hindi malinaw ang ekspresyon ng kanyang mga mata at bahagya siyang ngumiti. Okay naman siya. Narinig ko na tinanggap na niya ang plano ng kanyang pamilya at balak na magpakasal kay Cindy. Sandaling natahimik ang paligid. Hindi inaasahan ni Sarah na magpapakasal si Zephyr kay Cindy sa ganito kabilis na panahon. Kakahiwalay lang nila, subalit agad siyang napalitan nito. Marahil ay ganun to kagalit sa kanya. Bahagya siyang nawala ng ekspresyon. Muli pa itong nagsalita. By the way Sarah, may gusto akong sabihin sa'yo. Pinapunta kong tao ko para imbestigahan ang kaso ng iyong ama. Pero dahil matagal na itong nangyari, wala kaming makuhang mga bakas. Habang sinasabi to ni Marlon, hindi napigilan ni Sarah ang sarili at tumakbo sa banyo. Sumusuka siya at pakiramdam niya ay sobrang hindi magandang kanyang pakiramdam. Parang gusto niyang ilabas ang lahat ng kinain niya mula sa kanyang sikmura. Binuksan niya ang ilaw sa banyo, lumapit sa toilet at nagsuka ng maraming maasim na likido. Sarah, nakita ni Marlon na sumusuka siya at nagpakita to ng pag-aalala. Pumasok to sa banyo upang tingnan siya. Ang ingay nilang dalawa ay nakaakit kay Sandara. Nang makita niyang muling sumuka si Sarah, para may pumasok sa kanyang isip, sinadya niyang sumigaw ng malakas. Sumusuka na naman si Sarah, bilisan niyo tawagin ng doktor. Sinubukang pigilan ni Sarah si Sandara, ngunit muli na namang kumulong kanyang tiyan at tuluyang nilabas ang lahat sa toilet. Ano kayang nangyayari sa kanya? Bakit lagi siyang sumusuka kamakailan? Nang matapos siya, dumating ng buong pamilya sa sala. At nakatayo sa pintuan ng banyo, lahat ay nakatingin sa kanya. Makalipas ang konting sandali, dumating ang doktor at sinuri ang katawan ni Sarah. Wala naman daw mali sa kanya, ngunit nagtanong ang doktor. Miss Loizaga, parang buntis ka. Kailan ang huling buwan ng dalaw mo? Nang marinig ito, lahat ay nagulat at tumingin sa mukha ni Sarah. Maging siya ay naguluhan, ngunit tilang kanyang sitwasyon ay kahawig na nangyari noong siya'y buntis. Nag-isip siya sandali at sinabing, hindi regular ang buwan ng dalaw ko. Minsan dumarating to kada 2 buwan. Minsan naman kada 3 buwan. Sa tingin ko, ang sitwasyon may mukhang pagbubuntis. Paano kung magpa-blood test tayo para makasigurado? Mungkahin ng doktor. Para lang makasiguro at kung hindi naman mag-test tayo ng iba pa upang malaman kung anong nangyayari sa iyong katawan. Kailangan nilang hintayin ang resulta ng pagsusuri. Pagkalipas na humigit kumulang 30 minuto, dumating ang resulta at lumabas na siya ay buntis na ng 12 linggo. 3 buwan na siyang buntis. Hindi lang si Milagros ang nagulat, maging si Marlon ay gulat na gulat din.
Hindi niya inaasahan na buntis pala si Sarah sa anak ni Zephyr. Kaninong batang ito? Tanong ni Sandara na may halong pangungutya matapos ang pagkagulat. Sa Amerika, bawal ang aborsyon, kaya kung buntis ka, kailangan mong ipanganak ang bata. Namutla si Sarah. Nang sasagutin na sana niya ang tanong, biglang lumapit si Marlon at inako ang bata. Sa akin ang batang ito. Natigilan si Sarah at tumingin kay Marlon na may pagtatanong. Kalma lang ang mukha nito habang kinakausap ang kanyang lola. Lola Milagro, sa totoo lang, matagal na kami nagsasama ni Sarah. Lalong nagulat si Sarah sa narinig na yon. Nang makalis ng lahat, hinarap niya si Marlon. Kuya Marlon, bakit mo sinabi yun sa lola ko? Inabutan siya ng lalaki ng isang basong tubig dahil medyo nagbabarang kanyang lalamunan sa kahit nagsalita. Sarah, ayaw ko may manghusga sa'yo. Ayaw ni Marlon na makarinig ng masamang salita mula kay Sandara dahil alam niyang naninibog ho ang babaeng yun kay Sarah. Tumingin si Sarah sa malayo at sinabing, nagpakasal na ako dati. Wala namang kaso kung hiwalay ako't may anak. Sarah, tatanungin kita, gusto mo ba ang batang to? Paninigurado ni Marlon sa kanya, walang pag-alinlangan na sagot niya. Oo, anak ko ang batang ito at kahit ano pang mangyari, itutuloy kong pagbubuntis ko sa kanya. Pagkatapos nilagay niyang kanyang kamay sa kanyang tiyan, nawala na niyang isang anak noong nakaraang taon at ngayon binigyan siya ng pagkakataong magkaroon ulit, nais niyang panatilihin to. Inisip niya ng batang ito ay muling nagkatawang tao at nais pa rin itong maging anak niya. Pero kung malaman ni Zephyr na may anak ka, hindi ba't hindi siya papayag na pakawalan ka? Baka puntahan ka pa niya sa Amerika para persahin kang bumalik. Sabi ni Marlon na nagpabalik kay Sarah sa kanyang iniisip. Ito ang kinatatakot niya. Oo, palaging gusto ni Zephyr na magkaanak sila. Nung panahong kinulong siya nito, nais nito na magbuntis siya. Ngayong nandito na ang bata, ngunit natatakot siya sa mga alaala ng panahong iyon. Mula nang dumating siya sa Amerika, naramdam niyang maganda rito, malaya at tahimik ang buhay. Ayaw na niyang bumalik sa mapang-aliping buhay sa Pilipinas. Sa huli sinabi niya, hindi niya dapat malaman na buntis ako sa anak niya. Kung malaman to ni Zephyr, tsak na pupuntahan siya nito. Nakahinga ng maluwag si Marlon sa narinig at hinawakan ng kamay ni Sarah. Kung ganun, hayaan nating isipin ang lahat ng bata ay akin, Sarah. Hayaan mong alagaan kita mula ngayon. Nalaki ang mata niya sa gulat. Tinitigan siya ni Marlon. Si Sarah at ang sinag ng araw ay dumaan sa buhok niya. Nagbigay ng gintong liwanag sa kanyang gwapong muka. Matapos niyang tingnan ng mga mata ni Sarah, nagsalita siya. Sa totoo lang, abala rin ako sa trabaho at ayaw ko pang magpakasal, kaya't kung isipin ng iba na akin ang anak mo, hindi tayo parehong pipilitin ng ating mga pamilya na magpakasal. Isang hakbang, dalawang layunin. Pero balang araw, makikilala mo rin ang babaeng para sa'yo, sabi ni Sarah. Ayaw niyang maging hadlang sa lalaki sa mga balak nito. Ngunit sinabi ni Marlon, walang problema. Kung dumating ang araw na yon, pwede naman tayo maghiwalay. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inanunsyo na lang ang bata ay anak ni Marlon. Lubos na natuwa si Milagros para sa kanilang dalawa. Lumaki siya sa Amerika at sanina sa mga kaugalian doon. Karaniwan lamang ang pagbubuntis bago magpakasal at hindi sinisisi ang babae. Sa halip sinasabihan lamang siya na alagaan ang kanyang sarili at ang sanggol. Maging ang pamilya Alba ay labis na natuwa sa balita. Hindi nila inaasahan na tahimik na gumawa ng hakbang si Marlon. Nakahanap ng babae at nagkaanak. Bukod dito ang babaeng yun ay apo mismo ni Milagros. Isang mas mataas na antas kaysa kay Sandara na ampon lamang. Sa lahat si Sandara ang pinaka hindi nasiyahan. Ilang taon na siyang kasama ni Milagros at hindi niya inakalang biglang lilitaw ang isang apo nito. Ngayon, buntis pa ito. Hindi ba't nangangahulugan ito na malaking bahagi ng ari-arian ni Milagros ang mamahati sa kanila? Hindi siya makakapayag na may makaagaw sa mga ari-arian ng matanda. Pagkalipas ng 4 na taon, pansamantalang nanirahan si Sarah sa Europe upang tuparin ang kanyang mga pangarap. Nabuksan ng brand ng Rivera ang kanilang operasyon sa lugar na yon. Sa nakalipas na mga taon, naging abala siya sa pagpapalawak ng kanyang negosyo at patuloy siyang pinoprotektahan ng Zuniga International. Dahil dito, lalo siyang napalayo sa kanyang tahanan at ang buong atensyon niya ay nakatuon sa kanyang karera. Ngayon, siya ay isang kilalang designer sa buong mundo. Tungkol naman sa bata, 3 taong gulang na ito. Isang batang lalaki na pinangalanan niyang Floyd. May palayaw na Lloyd. Pagdating niya sa Europe, dinala niya si Floyd at karaniwang nilagaan to ng kanyang assistant na si Jesus sa Daes. Pinoy din ang kinuha niya upang hindi siya mahirapan. Samantala, si Marlon ay naging kanyang fiancé. Noong taong isinilang niya si Lloyd, nagkaroon siya ng matinding pagdurugo at nalagay sa peligro ang kanyang buhay. Ang lalaki ang gumawa ng lahat upang mailigtas siya.
Ayon sa kanyang lola, nung panahong iyon inihayag ng doktor na kritikal ang kalagayan niya. Ngunit tumanggi si Marlon na tanggapin ito at ginawa ang lahat ng paraan upang tumawag ng mga kilalang doktor sa paligid. Mahigit sa 100 doktor ang tumulong upang maibalik siya mula sa bingit ng kamatayan. Nang magising siya, nanatili siya ng matagal sa ICU. Sa panahong iyon, walang tigil na naghintay si Marlon sa pasilyo araw at gabi. Kalaunan ng payagan ng pagbisita sa ICU, ito mismong nag-alaga sa kanya araw at gabi. At marami ang humanga sa pagsusumikap ng lalaki. Naging siya ay naantig sa dedikasyon nito. Kung wala si Marlon, maring hindi na siya nabuhay. Pagkatapos ng lahat ng ito, sila ay na-engage. Matapos ang kanilang engagement, opisyal na naging tagapagmana si Marlon ng pamilya Alba. Iniwan sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng kapangyarihan, dahilan upang maging abala siya sa trabaho. Si Sara ay abala rin, abala sa pagpapalawak ng kanyang negosyo, kaya bihira silang magkasama ni Marlon. Sa katunayan, 4 na taon na silang hindi nakikita. Sa araw nito, katatapos lamang niya sa isang fashion show na makatanggap siya ng tawag mula kay Marlon. Sara, hindi magandang kalusugan ni Lola kamakailan. Dapat ka umuwi para makita siya. Pagbabalita nito sa kanya. Ano nangyari kay Lola? Tanong niya. Agad na nag-alala matapos marinig ang tungkol sa kalagayan ng matanda. Sumagot si Marlon. Ang kanyang mata ay may katarata na, matanda na si Lola at sabi ng doktor, kailangan naroon ng pamilya para sa operasyon. Pero huwag kang mag-alala, pinapunta ko ng tao ko upang alagaan siya at maayos naman ang kalagayan niya ngayon. Sige, salamat Kuya Marlon. Uuwi ako ngayong araw kasama si Lloyd. Makikita na muli ng kanyang lolang kanyang anak. Narinig ni Marlon ang plano ni Sara na umuwi at tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Bakit kuya pa rin ang tawag mo sa akin? Matagal na tayong engaged. Dapat binago mo na yon. Tahimik lang si Sara sandali at saka sinabi. Sige, Marlon. Sa totoo lang, pakiramdam niya hindi siya komportable kapag ganun ang tawag niya sa lalaki. Parang bastos siyang masyado dito. Bagamat napakabuti sa kanya ni Marlon, laging nagmamalasakit sa kanyang mga nakaraang taon. Bumibisita sa Europa kapag may oras at laging binibigyan siya ng alahas. Hindi niya maramdaman ng tunay na pagmamahal para dito. Pumayag siyang ma-engage dito dahil na-touch siya sa ginawa nito. Naantig siya sa panahong halos mawala na siya sa mundo, ngunit tinalagaan siya nito ng buong husay at dedikasyon. Sinabi ng lahat sa kanya na mahal siya ni Marlon, na tinanggihan itong maraming mayayamang babae para dito. Ngunit tila hindi pa rin muling gumagalaw ang damdamin ni Sara para sa lalaki. Meron pa yatang hindi malinaw na usapin sa kanyang puso. Sa madaling salita, pakiramdam niya ay may awkwardness tuwing magkasama sila ni Marlon. Hindi niya ito kinaiinisan, ngunit hindi rin niya maramdaman ang pagmamahal sa pagitan ng magkasintahan. Parang iba, hindi tulad ng damdamin niya para kay Zephyr. Alam din niya na hindi tama ang ganoon. Pumayag na siyang makasama to at balang araw ay magpapakasal sila. Paano siya magiging malamig kay Marlon habang buhay? Nang marinig ni Marlon ang kanyang sinabi na pangiti't nagsalita. Magpapadala ko ng tao para sunduin kayo sa airport. Wag na, masyadong matagal ang biyahe papuntang airport. Uwi na lang kami ni Lloyd sa bahay para hindi ka na rin maabala. Tumanggi siya sa nais nito. Bagamat medyo nadismaya si Marlon, hindi niya ito pinilit. Sa halip pinalalahanan niya ito na mag-ingat sa biyahe. Pag-uwi sa kanilang tahanan, pagbukas ni Sara ng pintuan, bumungad sa kanyang ilang modelong eroplanong lumilipad sa ere. May nakakabit na speaker sa mga to at mula dito ay narinig ang boses ng kanyang anak na si Lloyd. Aba, hindi ba itong sikat nating designer na si Sara? Ang aga mo yatang umuwi ngayon, parang bihirang mangyari. Napangiti siya at nilambing ang anak. Lloyd, patawarin mo si Mommy. Alam ko naging sobrang abala ko nitong mga nakaraang araw at napabayaan kita. Pero ito'y dahil sa bagong produktong inilulunsad namin. Pasensya na talaga, nagsalita siya sa mikropono na sa eroplano. Narinig ni Lloyd ang paghingi ng tawad ng ina kahit napatawad niya na ito. Sumimangot na muna siya bago pababain ang eroplano. Dahil mukhang totoong paghingi mo ng tawad, bibigyan kita ng strawberries. May nakasabit na maliliit na supot ng strawberries sa eroplanong nilalaro ng kanyang anak. Napangiti si Sarah at kumuha ng isa. Sinubo ito. Ang tamis. Pero baby, hindi tayo pwedeng magtagal pa dito. Hindi magandang kalusugan ni Lola. Kailangan natin bumalik sa Amerika para bisitahin siya. Biglang humintong modelong eroplano at lahat ito'y bumagsak sa base. Si Lloyd, ang kanyang napakatalinong anak ang may kontrol nito. Bagamat 3 taong gulang pa lamang, mahilig na ito sa mga modelong eroplano at yate.
Hindi lang ito marunong mag-assemble nun, mahusay din ito sa programming, kaya't napakataas ng IQ ng bata. Ngunit alam ni Sarah hindi nito nakuha ang katalinuhang yun mula sa kanya, kundi mula sa lalaking yon, sa ama ng bata. Maya-maya pa'y bumungad si Lloyd sa railing sa ikalawang palapag. Ang makinis at maamo niyang mukha ay hawig na hawig kay Zephyr. Nagtanong siya mula sa itaas. Ano pong nangyari kay Lola, Mommy? Sa tuwing nakikita ni Sarah ang mukha ni Lloyd, tila napapawi ang kanyang isip. Napakalaki ng pagkakahawig nito sa lalaking yon. Kahit sabihin pa ng lahat na si Lloyd ay anak ni Marlon, halata sa itsura at ugali nitong hindi ganun ang totoo. Mommy, tanong ulit ng bata sa kanya na nagpabalik sa kanyang ulirat, sumagot siya. May katarata daw siya sa mata at kailangan ng maliit na operasyon. Umakyat na siya at binuhat ang anak. Sige na, mag-empake na tayo. Kailangan na nating umalis kaagad ngayon. Pagkalipas na isang araw, dumating sila sa paliparan sa Amerika. Suot ni Sarah isang light blue na coat habang si Lloyd ay naka-white sweater at black sunglasses. Ang kulat ng gwapong bihis ng batang dahilan kaya't agaw pansin to sa lahat. Habang dala ni Jesus ang kanyang assistant ang mga bagahe, hindi napigilan nito mapansin si Lloyd. Talagang mahal na mahal si Lloyd ng lahat. Sinabi ba ni Lola na ipapasundo niya tayo? Tanong niya kay Jesusa. Kung may sasakyan, hindi na siya tatawag pa ng taxi para may masakyan pa uwi. Sumagot si Jesusa sa kanya. Sabi po ay si Mr. Alba, siyang personal na pupunta para sunduin tayo pero hindi ko pa siya nakikita. Baka naabala sa traffic ang sasakyan. Ilang minuto pang lumipas, hindi na rin dumating ang sasakyan. Medyo nainis na si Sarah, inalis ng kanyang sunglasses at sinabing, sige, maghintay na lang tayo sa baggage area. Sige po, tugon ni Jesusa, doon siya naupo kasama ang kanilang mga gamit. Si Jesusa naman ay sinamahan ni Lloyd na magtungo sa banyo, habang si Sarah ay abala sa pagtanggap ng trabaho gamit ang kanyang cellphone. Sa kanyang pagkataranta, narinig niyang malalim na boses na bumangon mula sa tabi niya. Dumating na ba ang sasakyan? Sa isang iglap tumigil ang paghinga ni Sarah. Nagtigil siya sa kanyang pwesto. Ang boses na yon, kahit na pagkatapos ng maraming taon, hindi niya malilimutan. Dahan-dahang lumingon siya at nakitang isang lalaki na papaligiran ng maraming tao. Nakasuot ito ng dark black na suit na may gwapong mukha. Sino pa nga ba kung hindi si Zephyr de Vera? Tila tumigil ang puso ni Sarah na makitang lalaking minamahal niya sa matagal na panahon. Parang napansin ni Zephyr ang kanyang tingin, kaya't ilipat itong mga mata patungo sa kanya gamit ang malamig na tingin na parang mga bituin. Walang emosyon. Si Zephyr, siya ba talaga yon? Ang kanyang dibdib ay panay ang pagkabog. Sino nga kaya lalaki nakita ni Sarah? Si Zephyr nga kaya yon? At ano kaya nangyari kay Zephyr 4 na taon na nakakaraan? Nagawa kaya niyang mabawi ang kumpanya at makaahon sa pagsubok na si Sarah ang dahilan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.